Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Lumalamig na ang simoy ng hangin, mga bata ay nangangaroling, dahil ang Pasko'y paparating, mga regalo ay atin ang balutin. Saya kitang-kita sa mga mata, sapagkat ang Pasko ay sasapit na. Ang lahat ay talagang maligaya sa pagsilang ng ating Mesaya. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Ngayong Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon na siyang magpapala sa atin. Ngayong Pasko, puso mo'y naghahanda na ba? Kaaway ay mahalin at patawarin mo na, pagkat pagmamahalan ang dapat manguna. Galit sa puso ay tanggalin mo na. Ang Pasko ay talaga namang masaya, lalo na kung marami at sama-sama. Kaya't halika na, ang Pasko ay paghandaan, ipagdiwang ang kanyang kapanganak. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Pasko, siguro nga siya, dahilan upang magsama-sama, iparamdam ang pag-ibig sa bawat isa, pagkat tayo unang inibig niya. Regalo, hindi ito mahalaga, magkasama-sama ay ayos na. Pagsaluhan ng Noche Buena, magdasal, magpasalamat sa kanya, kasi ang tiyak hindi mawawala. Sayawan na para bang nagwawala, syempre kanta hindi mawawala. Palaro sa mga bata at matatanda, lahat yan talaga naman nakakatuwa. Sa alaala hindi kakawala, pag-ibig sa kapwa yan ang una, di lang Pasko kundi sa tuwina. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Masayang Pasko sa lahat ng aming bati. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa mga Pilipino.
My debt you've defeated. You give me new life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. And you give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. My sin beyond measure. Your grace was the cure. In you I'm victorious. My future's secure. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, your joy is overflowing in me. Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Alright, overflowing. Yan po. Magandang morning po sa inyong lahat. Alas 7 na naman ng gabi. Ayan. Bali, 7, 8, 9, 11 naman ng morning dyan sa inyo. Good morning po sa inyong lahat. Welcome again back to iRadio po tayo. Araw po ng Thursday. Bali, Friday naman dyan sa inyo. Thank God it's Friday. November 9, 2023. Ayan, weekend na naman dyan sa kanila. Kami bukas pa lang mag-uumpisa. At syempre, itong araw na ito makakasama natin ang poging Pastor James Valdez mamaya para sa salita ng buhay. Abangan po natin. And we have, ilan na ba? 45 days to go. Ay, hindi. Ano ba? Correct ba? Oo. Nakalimutan ko na yung araw natin ngayon. Ano? Kung bilis kasi ng panahon eh. Meron bang 46 days pa lang. 47 dito. 47 days to Christmas. Kaya abangan po natin. Excited na ba kayong lahat dyan?
para sa anniversary ng iRadio. Ayan. At kamusta naman ang inyong mga breakfast and lunch? Si Ma'am si ay tingnan niya kanyang buhok ngayon. Parang dinampuan po ng tsunami. At saka... Mike. Ayan. Sobrang pagod po ako. Oo. Pagdating dito, luto. Tapos hugas ng plato. Yan. Kasi pinapakain ko yung aking commander-in-chief. Ikaw naman, Kasi baka magutom. Oo, maawa ka naman sa Ayan. akin. Yung kamay ko po ay magaspang pa sa paa ko. Oy, Grabe. tinan ko nga. Ayan, gaspang. Hindi naman, lambot nga. Atsu! Lambot ng kamay. Grabe. Parang Ang init. Mm-mm. Okay. Hindi ko maintindihan ang pakiramdam natin ngayon. Ako'y parang giniginaw na... Mainit nga. Mainit, pero mainit. Ako'y Babalik na naman yung sakit mo. Ha? Kasi matigas ang ulo mo eh. Hindi huwag mo sabihin yan. Oy, tawag dun? Wala. Oh, Parang lang pagdating sa hapon kasi para bang yung nanlalambot ako. Ganun. Pagod kasi. Sino kaya? Pagdating sa bahay, gawain pa Hirap sa bahay. ng ganito, Pagdating mo rito, imbis na papahinga ka, hindi. Kailangan, madlang people, asikasuhin natin sila. Kailangan ituloy pa rin natin yung ating ginagawa. Pero in spite of that, guys, hindi kami nagre-reklamo dahil mahal namin itong ginagawa namin. Sinasabi lang natin. Kunwari lang ito kami ganito, pero totoo lang ay kahit pagod, enjoy lang, ganon. Kahit nakakaramdam kami ng kahinaan, kapaguran, siyempre, tao lang naman kami, tinatablon din ng sakit, ayun. Pero still, ganun pa rin, talaga naman. At kahit na may mga taong hindi kami nagugustuhan, wala tayong magagawa. Ito yung dapat namin gawin para sa inyong lahat. Okay. Umpisa na natin ang ating pagbati sa inyong lahat dyan. Hindi pa ako tapos? Ikaw, ako tapos na. Kasi... 7:30 na Uy, grabe Oo. Plus 23 minutes? Grabe. Siyempre. Ano naman pagka ganito. Ikaw ang mag-announce. Okay. Sige. Wala tayong magagawa. Ako na daw. Hindi ko alam kung sino yung nauna kanina. Sabi sa iyo kaya give it time. Sabi mo muna sila. Bumati sabi ko daw kayo. Sabi niya. Kasi yun ang ginagawa mo sa akin, di ba? Ganti-ganti lang ba? Ganon. Ganti-ganti lang. Yan. Ganon ang sinasabi ko na. Ikaw lagi masaya, ganon. Okay, mamaya meron po tayong mga hen nyo dyan. Hindi pa tayo nagbabayad kahapon, Sabay-sabay yan. Sige, sinasabi ko isang lang. Padalahan lang. Para, Okay. para isang yun. Yung mga nanalo kagabi, nakalista yan. Hindi naman nakakalimutan. Sino naglilista? Di ba? Sabi ko sa inyo ang tindi ng trabaho sa office, trabaho pa sa bahay, trabaho pa sa iRadio. Yan Wala namang sweldo. Wala naman kami sweldo. Napupulunan pa kami rito. Nare-reklamo pa kami. Lalo na ako. Ikaw na naman? Ako lagi may... Ganun na lang. Wala. Ikaw na naman ang bida? Siyempre. Lagi na lang ikaw? Ako promotor dito. Okay. Okay, bati na ta. Babati muna ako sa kanila. Namamaos pa rin ako. Magandang hapon po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yo. Ayan. Pagod man ang katawan, masaya naman para sa inyo. Ayan. Ito po normal lang po. Kaya tayo makapagbabakasyon, makapagpapahinga yung bang... Makakapagbakasyon din. Matagal ko ng pangarap yan magbakasyon ulit. Gigising sa umagang ganyan. Oo, may pagkain. Wala akong gagawin na iba. Kasi sa umaga, pagising na alas 5, ayusin mo yung kama, nagulo-gulo, sobrang gulo. Parang may nanganak na aso. Tapos pupunta ng kusina, hahanda yung baon. Yung isa dyan, diretso na, maliligo na. Tapos, bandang huli na, yung sarili ko naman nasikasuhin ko. Ganon lang. Ay, may nagpadala na.
Ay, thank you. Thank you po. Thank you. Kailangan natin yan para sa Christmas. Okay. Collectionin natin. Magandang umaga sa inyong lahat. Sana Yes. nakapag-almusal na kayo and getting ready for your lunch. Enjoy lang po. Ayan, 11:50 na. Iba papasok sa eskwela, iba sa trabaho. Naghahanda na for school. Iba nagluluto na ng kanilang Yung iba tanghalian. maaga ang pasok, so nakakauwi na. Yan. Lalo na ang kape ng palad ko. Baka swerte yan. Swerte. Baka kakapera. Masyadong naiinitan na. Nasira aking guantes. Ayan. Okay. Hello. Una sa listahan ko, I don't know if this is correct, but anyway, kailan daw kayo magbabakasyon, Popsi and Mamsi? Hindi po namin alam. Sino tanong? Sino? Si Ate Berna. Ay, nako. Hello, Mary Grace. Ipag-pray po ninyo, makakauwi kami. Naman. Oo. God willing lang. Oo. Marivic Lejano. Cruz. Ayan. Rachel Joy Bonete. Maridet Gamos. Tisay Heart. Mel Cruz. Sipag yan, mga sipag. Si Mary Grace. Sipag. Ayan. Susan Bitonio Corpus. Ayun. Bing Pasco from Dubai. Hello, sabi niya, iyan daw, i-share ko daw yung link. Nandiyan dyan na pala siya. Ayan. Alona Velasco. Hello. Jen Nunez, may kumaren. Jen. Eka Andes Velasco. Rat-ratin mo na, baby. Paula Pajares. Velasco Pajares. Jang Valenzuela. Happy 3rd anniversary kay Jang at saka kay Jong. Jang and Jong. Happy anniversary. 3rd anniversary. Wow, saya-saya. O diba, di mo mamalayan yan. Yung 3rd na yan, magiging 23rd na. Aba? O diba? Parang tayo lang. Oo, diba? Parang kailan lang ngayon. 23 years na pala kami. Oo. Okay, Edsel Kinaguran Banatao. Yes. Mami Floser Pastora Cordero. Anaja Sawyer. At syempre, ang magiting na guro, Sister Myrene Juana. Ayaw, pag ako God's will, nakauwi tayo. Alam mo, saan ako magbabakasyon? Doon kay Mami Floser ako doon makikitulog sa kanila. Okay, masarap ang almusal ka, masarap magluto yan eh. Ayan. Eileen Sabado. Kachongki, Nor Baldovino. Kachongki. Ayaw nang tumunog talaga. Diba? Wala na kasi madalang Brother Sammy Santos. Ayun. Lynn Sales and Ka-Arthur Sales. Ate Berna Delphine. Hello, kaka. Ayan. Marichu Gamos. Radef T. Lala Carmina. Ayan, oh. Rejoice Orphelia. Aba! Barack Cristobal. Tina Tabernilia. Elaine Gonzalez and Jerry Corpus. Ayan. Sino pa ba? Si Tina ba? Nabanggit ko na si Tina. Yes, nabanggit na natin. Tina Tabernilia. Thank you po sa 50 stars from Elaine Gonzalez. Thank you. Thank you. Kakahiya naman sa inyo. Sila pa yung nagbibigay. Di bale? Ganti-ganti lang yan. Pag nakabalik, babalik din yan sa inyo. Higit siksik, biglig. Okay. Happy Pasko in advance. Okay. No, lapit na, no? 46 days na lang. Oo. Imagine mo, Christmas na. At yung mga iba dyan, naghahanda-handa na rin ang kanilang mga pangregalo pamasko. Naku, Pachi, baka napagod ka na sa paglaba tsaka magluto, sabi mo. Oo nga. Ay, naku, sana nga. Tinira na naman ako. Ayan, sana nga Hindi na naman ako. Lubayan na lang kaya ako. Paminsan-minsan magpahinga. Gusto ko magpahinga. Alam mo yung pinakapahinga ko lang. Pag natapos na lahat, asikusoyin ko yung face ko, liligo o kaya pag sobrang pagod hindi ako naliligo sa gabi. Yan. Tapos sa sobrang pagod hindi ako nakakatulog kaagad. Yun. Katulad kagabi, alas 12 na yata ako nakatulog. Pagod na pagod ako. Sarap ka sanang gano'n. Hindi nga ako nakatulog yan. Yung habang natutulog kami, nagmamasahe sa likod mo gano'n. Yan, lalo yung mga likod. Yun, yung mga likod ko. Ganyan ako. Ikaw lang? Grabe. Ikaw lang talaga. Eka, Andes Velasco, nabati ko na. Oo, niratrap ko na nga yun. Gusto mo rarating ko ulit? Sige, ratratin mo. Ratratin mo siya. Isa pa. Yeah.
Ayan. Nagda-dry pa yung lips ko dito, ah. Pero may nilagay na ako. Pero hindi natatanggal yung pagka-dry niya. Dito pa sa lips. Mahirap mag-lipstick pag ano. Okay. Pasensya na. Sobrang ano lang. Pagod ibigan. Yung mga ganyan naman na mga bagay. Sabi ko sa kanila, pag wala na kayong matirhan, tita, tawagan niyo lang ako. Oh. Yan, siksikan tayo dito sa bahay. Oh, well, basta may mauuwian. Aha. Naku, Okay. kami nga nung araw, sabi ko sa inyo, nakikitira lang kami nung araw. Wala. Yan. Punong-puno ng luha. Pag natuyo, Muta. yun. Happy New Year. Fried rice na maraming garlic, may onion. Nilalagay ba na onion ng fried rice? Yung. Hinimay na manok, may carrots, green peas. Ayun yung ano mo yung fried rice ng Incheck, yung chow mein nila. Mas gusto ko pa rin yung fried rice ng Pilipino. Oo, na yung maraming garlic. Maraming bawang. Tsaka yung medyo may tutong-tutong yung pag Depende sa pinaglulutuan. Yun, no? Yan. Sarap yun, no? Tapos ay meron kang champurado dyan o kaya. Ay, garlic, tapos nakachampurado. Hindi, Ay, kasi ano, may fried rice. mga tapos breakfast na ano, yung mga nakamiss. Pag nakakauwi lang kami ng Pilipinas, doon lang kami kailan ba? Last year, ano? Last year lang. Doon lang kami nakatikim ng pero hindi naman makakain ng marami. Ay, konti lang. Hello, Mami Irene Manalo, Gabriel. Ayun na, Mami Irene Manalo. Manalo. Ang pinanganak na Manalo. Na parating nananalo. Mami Irene Manalo. Mami Irene Manalo, Gabriel. Ayan, good morning po. Good morning daw sa lahat. Dapat sausawan sukang mga may bawang. Ay, ganun. Sarap naman yan. Oo. Sausawan. O kayong pinakurat. Nako, pagka gano'n ng wala na, galit-galit na. Talbos ng kamote. Ay, magtatanim ako niyan sa summer. Ay, dito po, ang bilis tumubo ng kamote rito. Meron mga nabibiling rito. Dati, grabe. Nagtanim talaga ako. Hinayaan ko lang. Ang kapal-kapal. Ang bilis tumubo. Tapos nung maglamig na, syempre mamamatay na yan. Tinanggal ko, ang daming kamote sa ilalim. Fried rice, tapos tuyo, tapos sasabayan pa ng Ayan, puti. ano. Ayos! Mapaparami ka ng Ano ba yung tawag dun sa mahabang isda na gano'n? Espada. Espada. Oh, yun. Sarap nun, tapos yung malutong. Oh, yun ba yun? Yeah. Tawag espada. Mga tosilog, long silog, Oh, bang yun, silog, yung mga, long silog, top silog. yung mga tawag dito. Itlog maala. Oh, kamatis. Kaso, alam mo ang pagkain lang kasi natin. Kato, yung ginawa ko adobo, 3 beses ako nagtanggal kasi malamig na. So, mamumuo yung mantika. 3 beses ako nagtatanggal Malamig ng kasi. ganun. Talagang puti. Tinatanggal ko talaga, kasi hoda. Imagine mo yun, pag natuyo yun, ganun sa loob ng katawan. Pumapasok sa katawan. Kulay puti, sebo talaga. Wow! Oh. Tinanggal ko talaga. As in, Tapa, no? Tsaka yung yung tosino. Yeah. ako marunong akong gumawa ng yung longganisa. Jeprox. Hello, Pastora Mary Grace Sabot. Mary Ayan. Jane. Saboy Omri. Yan, si Pastora. Tapos ang mga kasabay mo sa kainan, si Rejoice. Rejoice Bonete. Gagawin. Ayun kay Eka. Saronyan kayo, ha? Ako naman, Noranyan. Eto naman, Vilmanian, magkaaway kami yan. Eto, pero kakantahin ko ang kanta ni Sharon Cuneta. Ano yan? Ano ba yan? Radio. At pagmamahalan sa bawat isa. At higit sa lahat, ang pagmamahal natin sa Panginoon. Ayan, ako pala yung sumasabay. Ay, nako. O, sino ba mga Sharonian dyan? Ayan, hello kay Rod FT. Ay, Merry Christmas din. Sabi, yung nagdadasal pa lang para sa pagkain pero nakalabas na yung supot, ha? Grabe naman yan. Hello, Sister Nelda de Castro Valdez.
Bahala na baby ang tawag dyan. Sabi ni Sino? Brother Sammy, balutin mo ang mga ulam. May kakanin, masarap din. Ano ba yan? Ang dami ko ng message ito. Ay, nako, praise God. Glory to God. Okay. Merry Christmas. Ninong, paano po, Ninang? Kita nyo, wala talaga akong, hindi na ako kumakanta ng matagal-tagal na. Eh, nangongo na ako. Grabe. Ano yun? Hindi, binabasa ko ito yung mga sinasabi nila rito. Sharon, bigla mong pinasok yun. Alam mo naman, hindi ko kinakanta yun. Sige, napakanta tuloy. Balutin mo ako ng sabaw at balutan mo ako ng menudo at kare-kare. Okay, tinatawagan natin yung mga bagong pangalan dito. Kung hindi pa kayo ay nakakapag-follow dito po sa Facebook account ng iRadio, ay mag-request po kayo ng inyong friend request. Kasi tumatawag po yung ating AI na siya yung kumokontak sa inyo, pero hindi kayo matawagan dahil hindi pa kayo rito yung friends. So mag-request po kayo ng friend. Para kayo ay matawag at makasali kayo sa mga games dito. Katulad nito si Sino? tinatawagan niya kanina eh. Kalimutan ko na yung pangalan. Mami Garing Pasko, present. May pinipig na ako sa Pasko. May anak. Pinipig? May pinipig. Pinipig. Nag-request. Siguro, nagpa-order. Ano luto din sa pinipig? Kaya katulad niya, tinatawagan si Eka Andes Velasco. Hindi pa pala siya rito, wala, ayaw tumawag. Hello, Rachel Puzon Cruz. Tinatawagan din tong Rachel Joy Bonete. Ba yun? Hindi makontak. Sorry po. Tumatawag yung ating AI sa inyo. Hindi kayo sumasagot dahil hindi pa kayo friends. Ay, ganon. Sorry. At saka ito, isa pa kanina, 5 beses na pong paulit-ulit to. Sino? Rejoice Harpilla ba ito? Ay, sorry po. Bago pa lang. Hindi pa ako nakapag-subscribe. Ayan. Hello, Pastora Ellen Gonzalez. Ayan, laban lang. Laban lang. Ayan. Kasi kaya pala di tayo na-contact, sabi. Po kayo, request po kayo ng friend. Friend request po, kailangan. Kasi tumatawag po yung ating AI para kayo ay makasali dito sa ating game contest. Hindi pa kayo kasi Utot mo, Papsi, wala namang nag-ring. Sino na? Utot na naman ako talaga. Ay, patola! Patola? Patola siya? Ayaw maniwala. Sabi naman ni Rachel, kaya nga bakit walang ring, mga patola. Ako na lang po tatawag sa inyo, sabi ni Eka. Patola? Pag marami ng maduduming damit, lebhen lang. Hindi nag-ring, Papsi, ulitin mo, sabi naman. Hindi nga Hindi nga kasi yung hindi pa friends. Kaya na mag-request kayo ng friends. Ang lalaki pa naman ang premium natin dito ngayon. Ang lalaki pa naman ng mga friends. Mga friends. Wala 6 minutes na lang eh. Naubos yung oras ko katatawag walang sumasagot sa kanila. Pakisagot po, tatawag ako, sabi ni Eka. Ganon, sabi ni Ang sarap ng patola. Ang sarap ihalo yun sa miswa. Isa pa ito, Lala Carmina. Tinatawagan din to kanina. Diba? Wala ba? Sabi, the number you're calling is not yet in service.
Ay, thank you po sa stars. Pastora Ellen Gonzalez. Tama Ayun. ba ako? Pastora, right? Pastora, ayan. Ay, thank you. Saying ni Mel, gabi ni Brother Sammy. Sabi ni Reyes, mag-usap tayo mamaya. Ako dadali sa principal's office. Prince Apple. Ay, naku, sandali. Ipi-Prince Apple ka. Eto, susubukan kong tawagan ito, ha? Sorry, pagka hindi kayo sumagot, bahala kayo. Ay, tama ko. Thank you, Mary Grace. Tahanan. Baka pwede ma-invite. Wag na ituloy to. Sabi ni... Salamat po sa lahat. Ah? Sabi naman ni Lala, nagpa-fluctuate ang internet. Wala na. Wala kang kwenta. Mga patola. Pagdating ng Christmas. Ay. Ha? Natutulog. Pagdating ng Christmas. Ayan. Sabi ni Rachel, salamat na lang daw sa lahat. Ay. Ha? Ha? Ano? Sabi ni Rachel, naka-live ka na, Pastor. Daw sa lahat. Wait, ha? Nag-uulit-ulit pa. Oy, pakipatay mo. Ayoko na. I quit. Mga patol. Wala ka naman silbi. Ayun, oh. Pastor James, meron ka daw pa games. Ikaw daw magpapa-games ngayon. Wala siya naririnig. Hello? Tinan mo. Can you hear me? Malabo ito. Malabo Okay, ng mata. na. Malabo Tawag ng mata, na. hindi pa makarinig. Baka kauna tayo siguro. Gumubad pa naman ako. Tiga $5 lang, Pastor. Ay, naguhubad pa, oh. Wag dito. Wag dito. Oh. Okay. You're live already. Live na tayo? Live na ba nga? Yeah. 3 minutes ago. Si Pastor James, hindi alam mo. Who? Jeremiah. I'm right here, Brother Ramon. Ayan. Okay, you ready? Yeah. Okay. You're on. And, You've been I know. on for almost 5 minutes 5 already. minutes already. Can you fix the PowerPoint? Yeah, let's look at the PowerPoint. Okay, You caught by surprise. Brother Ramon, please get well soon. Thank you. I'm okay now. Thank you. Thank God. And thank God that I'm a bit better now. Oh, you got sick too? Oh, really? Yeah. What happened? You get sick too? Yeah, still sick. Oh. You're still sick? Yeah. You got Yeah. flu? Yeah. Oh, cough. You're coughing? Just cough. Yeah. Yeah. Just drink a lot of water. Yes, mother. Yes, mother. Yes, mom. Okay, say hello to your fans first. Okay, hello, fans who are watching online. Okay. We also want to greet our birthdays, brother Arvin and brother Renan. Happy Veterans Day and happy birthday to you as well. Brother Arvin, thank you for your service. I appreciate it. Yes, yeah. Yes, it's this weekend, and we're almost there to Thanksgiving. Well, anyways, welcome back. Our iRadio verse will be Psalms chapter 15. It says, "Lord, who may dwell in your sacred tent? Who may live on your holy mountain? The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart, whose tongue utters no slander, who does no wrong to his neighbor and casts no slur on others, who despise a vile person, but honor those who fear the Lord, who keeps an oath when it hurts, and does not change their mind, who lends money to the poor without interest, who does not accept a bribe against the innocent, whoever
Whoever does these things will never be shaken. Reading from Psalms 15, 1 to 5. May the Lord bless your heart. We read your holy word today. And for tonight, our devotion will be a city of Zion. I hope you can join us with that. Now, ladies and gentlemen, let me go and ask Pastor James to welcome back share his iRadio devotion for tonight. May God bless you all. Thank you. Thank you, Jeremiah. Ladies and gentlemen, please welcome the Pink Pastor. Ayan na siya. Ayan na. Yun o. Ayun o. Palakpakan mo natin. Yes. Huwag niyo akong palakpakan. Okay naman. Okay po. Ha? Ayan na. Ayos kay Pastor. Pogi-pogi. Ayos na. Okay ba? Ang ating... Bago salamin mo ah. Ha? Oo nga, nawawala yung mga... Ang bago salamin eh. Oh. Ha? yung mga luma to. Luma ba yan? Bakit ka nasusuot ng luma? Eh, Hindi, nawawala yung mga... mga... Pero maganda yung frame mo ha. Maganda yan ha. Kaysa yung dati. Ganun ba? Oo, maganda yung frame Uso mo. yan eh, uso-uso. Oo, yan yung mga tinatawag na parang... Pang millennial. Oo. Pang genius. Oh, genius style. Hindi niyo ba alam na nakuha ako ng sakit, ng syndrome? Ha? Yeah. Na syndrome? SHK syndrome. Ano yan? SHK syndrome. Anong SHK? Yun nga, very rare disease ng isang taong studying hard kuno. Yun. Studying hard kuno syndrome. Sa kakabasa, wala na rin wala na pumasok sa utak ko na eh. Sobrang Kaya- pag-aaral minsan, Pastor, masama yung kinakailangan, kailangan mag-break. Pahinga. Paano kasi, yung mga nagpapabutyon dyan, wala na. Kaya, Wala na masyadong busy bawal rin yung na, di ba? butyon. Bawal na, butyon. Kaya nga bumaba yung aking blood pressure eh. Wala nang kolesterol. Ano tawag doon? Oo, kinakailangan yan. Di ba, nakakakon naman. You know what? Sa kakabasa ko, kala ko papayat ako eh. Nag-gain ako ng almost 10 pounds. Mas bumigat ka pa niyan? Aba, talaga? Yeah. Kaya magbasa kayo, kaya gusto niyo tumaba. Baka magpapataba pala ang pagbabasa, no? Oo, kasi ikaw eh. Babasa ka. Ayun, may kinukot-kot. Ayun. Oo. Kaya magbasa rin kayo. Kita nyo, marami kayong malalaman na kayo pala ay matakaw. Mukhang iba rin ang boses mo ngayon. Parang may sinunod ka rin ata. Ubo ka na rin, ano? Kasi malamig na kasi, ano? Hindi, nag-iba kasi ng schedule natin dito, no? Pero sa Pilipinas, hindi. Diyan sa Pilipinas, hindi. Daya nga nila. Umusog lang sila. Silang umusog tayo. Hindi, tayo umusog. Sila hindi gumalaw. Kaya nga, daya eh. Kaya tuloy, napaaga yung gising ko. Imbis na, yung klase namin sa... Di ba backward tayo? Backward tayo, Pastor, di ba? Oo nga, pero yung alas 3 na klase ko, naging alas 2. Kasi sasabayan mo sila. Di pala, alas 4. Yung alas 4 ng klase ko, naging alas 3. Binago nila. Nang madaling araw. Kaya tuloy yung boses ko. Kasi ang ginaw pala kagabi. Kanina sobrang ginaw. Yan. Nakalimutan ko yung mga sleeveless ko. Sleeveless pa. Kumusta pala kayo dyan? Hi, iRadios. To everyone, kumusta na-miss po daw dyan? kayo. I miss you all. Pumuti ka raw, sabi nila, Pastor. Pumuti ka raw. Oh. Ang buhok. Hindi nga, pumuti nga yung mukha mo. Yan. Yan, saka SHK syndrome yan eh. Sobrang, studying hard kuno. Studying hard kuno. SHK pala yun. Kala ko anong syndrome yan eh. Ayan. Ano yung title nito? City or
Zion. City. The citizen of Zion. Citizen. Ano ba citizen sa Tagalog? Mga Oo. ano ba nga? Wala na. Citizen? Bibigay pa naman sana ako ng 5 points. Wala na. Citi- Talo na. Citizen. Citizen. Oh, Mga Iregionatics. Citizen mga sa tao, Tagalog. Hindi, mga... ano ba sa Tagalog yun? Mga... Sorry. Ting tong ting tang Mga ting citizen. tong. Yan. Mamamayan. Mamamayan daw. Oh, mamamayan. English sabi ko eh. Yun na nga yung English citizen eh. Citizen Ano ba? na English na. Oo, talaga. Ikaw ang bibigyan ng 5 points eh. SHK. Mamamayan Palusot nga. Ayan na. Ang mga mamamayan ng Zion. Yan. Yung Zion, ano sa Tagalog? Hindi, pangalan na yun. Zion din. Lugar yun. Sa Zion. City yan. Kaharian. Zion. Di ba? It's a city of Zion. So ito po ang ating pag-uusapan na dahil na sa binasa ni Jeremiah na text natin in verse chapter 15. Pwede ko bang i-share to? Meron akong share dito, di ba? Sige. Try mo. Ano? Gusto mo mag-zoom tayo kung gusto mo. Naka-zoom naman ako dito eh. Hindi ka naka-zoom, naka-messenger ka. Ito? Hindi, Zoom to eh. Ha? Hindi Oo. Messenger. Tinawagan ka namin sa Tinawagan ka namin sa Messenger. Pero naka-zoom ako dito sa kongko eh. Oh, yeah? Naka-zoom meeting eh. Oh. Yeah. Hindi ba? Hindi. Ano ba yung background ko dyan? Oh, yung bahay namin, no? Hindi yung... Bakit ganito? Clinic ko yung kon mo eh. Hindi mo ba kita sa Zoom mo? Yung ba gusto mong gamitin? Kala ko yung background na. Sabi mo kahit na ano eh. Pero sabi mo, nakalakay doon, Zoom tayo ulit, sabi mo eh. Zoom pala eh. Sige, gusto mo ulitin ko. Ayan, Ulitin off mo, natin. Pastor, para Pero Zoom. anong i-off ko? Yung Zoom ko? Hindi, ito. baba mo sa Tatawagan Naka-zoom ka ako sa dito. Zoom. I-off mo muna, Pastor. Pero naka-open ba yung Zoom mo? Yan. Bubukas ko lang. Kita mo? Oh. Ayan ang Zoom. Oh. Yan ang Zoom, Pastor. Yan nga. Ayan. Anong background ko ngayon? Wow, syempre. Yung bang aking hacienda? Oo. Yung mga punong kahoy mo dyan. Hindi Oops, pwede ko nawala, lang nawala. i-share. Dali lang po. Teka. Dali lang. Naayos pa. Nakikita ba nila ako? Wala pa. Itinago ka. Dito yung share screen. Yung pala share screen. Kasi doon sa klase namin, nakapag-share ako. No, di mas maganda ang background ko ngayon, di ba? Ayan. Asan siya? Ayan na. Dito, wala dito sa harapan. Dito. Ayan. Okay na. Sige na. Oh. Nakikita na nila ako? Yes. Iba dito. Oo. Ayan. Okay, fire. Tingnan natin yung share. Desktop. Bakit pareho sa church ang background mo, Pastor? Ginamit niya. Ano bang layo? Share. Desktop. Nako, Ito na naman tayo. si Pastor Sammy. Ayan, sinasabi ko na eh. Ayan. Para ka daw si Pastor Sani. Hindi kasi first time ko itong mag-share eh. Hindi sanay. Dalian mo. Bumababa rating mo. Okay lang. Hindi problema yun. Dahil hindi man tayo nagpapakon eh. Ayan. Open recording. Saan ako pupunta? Share. Nag-share lang ako eh. Hindi ko alam. Balutin mo. Ano ba ginagamit mo? Apple? Oo. Ayan. Hindi tayo compatible kasi ka Apple ka eh. Naka-Windows ako eh. Ganun ba? Ayan. So, nakikita niyo to? Hindi. Wala akong nakikita. Share to mail. Collaborate with others. Yun.
Cancel, no. Na lang. Huwag na lang, hindi kaya eh. Saka ko na lang pag-isapan to, pero Pero diyan ka na lang. Maganda, maliwanag. oo. Mas ko ako dito, nakikita yung mga freckles ko. Kung nabibilang yung freckles ko, yun na. Okay, di bale? Sabi po dun sa verse 1 to 5, no? Sabi ni David, Lord, who may reside in your tent, sino ang maninirahan sa inyong tulda, sa tent, no? Who may settle in your holy hill? Sino ang titira sa iyong holy hill, no? Ang nagtanong nito ay walang iba kundi si sino kaya? Haring David. No, si Haring David. It was David himself who asked this. Bakit? Hari na siya, tinanong pa niya ang Diyos, sino ang titira? No? Who may reside in your tent? Who may settle in your light? Bakit kaya? Is he not qualified to stay in the tent of the Lord? When you say in tent of the Lord, in the Old Testament, dun sa kanyang tabernacle, sa kanyang dun sa kanyang tinitirahan doon, no? In his temple. Why is he not allowed? Why is he asking that? So, if David is not qualified to stay there, then it goes to the further generation, up to our generation, hindi rin tayo qualified. No? Kasi kung yung haring ang David, the man who is after God's own heart, is not even qualified because he asked this question, Lord, sino? Kasi kung alam niyang pwede siyang manirahan doon, he would never ask that question. Correct or correct? Or wrong? I guess it's... So, the question is that, if we look into this context, no, kaya nga, alamin natin bakit sinabi ni Haring David to. Because if we know the culture before, then we would know why Ramon and why David asked that question. Because only at that time, sa panahon na yon, it's only the Levites or the priests who are allowed to stay in the tent of the Lord. Remember yung kung saan sila nag-offering doon? Kung saan ino-offer yung mga priest doon sa loob ng tent, doon kasi nandun nila ang Diyos eh. The presence of God was there in the tent. And only them can enter. That's why even the king could not even enter that such tent. So, because David has the heart after God's own heart, no? Ang puso niya ay nasa puso rin ng Diyos. Gusto niya manirahan doon eh. He envied those priests. Pero hindi pwede. So, madalit salita, ito ang sinabi ng Diyos sa kanya. Ang pwedeng manirahan sa kanyang tent, no, sa kanyang templo, ay walang iba kundi sa verse 2 sinabi doon, one who walks with integrity, practices righteousness, and speak truth in his heart. At if we go down further, maraming mga requirements for a person in order for him to get into that. But because hindi pwede ngayon, no, na sa tent lang tayo pwedeng punta. God has created a city, which he called it Zion. The word or the name Zion is a place in the Hebrew Bible used to symbolize Jerusalem, or it is synonymous to Jerusalem. You know that Jerusalem is the city of God, di ba? So, pakikita natin dito that the word Zion in the Bible appears 152 times in the Old Testament, but only 7 times in the New Testament. No, the word Zion. So, but again, the word Zion. If you remember, I think in the 60s or 70s, there is a song called Zion, entitled Zion, di ba? And now there's also a song almost the same lyrics sa ngayon, but it is being blasphemed
ginagawang kalokohan yung Zion ngayon. But you have to know that Zion, if you read the history of yung Old Testament, Zion would be a place where God's presence would be there. So ibig sabihin, in the future, which is actually after Christ's ascension, Zion is already being built in Jerusalem. A part of that in Jerusalem is being made as the tawag dito yung Zion, na ngayon ay pinupuntahan po ng mga turista sa Israel, no? Sa Israel. If you would describe Zion, ito po yung syudad, the city of David. It was written in the book of Samuel, the book of Kings, and the book of Chronicles when David conquered back Israel, at the same time yung city of Jerusalem. It is called the city of Zion. No? And we know that David wants to build a temple for God. But sabi ng Panginoon, it's not for you to build that, but your son. So it was the son of David who was able to put up the temple where God is going to reside. Not anymore in that Ark of the Covenant. Hindi na dun sa binubuhat nila. Dun na sa templo. Okay? And it is called also the entire nation of Israel. The Jewish nation, which is Israel. No? Dahil nga yan ang pinili ng Diyos. No? Bakit yan ang pinili ng Diyos? Kasi yun ang likes niya. Gusto niya. Sila yung una niyang mga tao. Hindi po yung sinasabi niya dyan sa Pilipinas. Marami po nagsasabi na nandyan na raw yung the New Jerusalem. Okay? Dapat Zion yun eh. To never be called again Jerusalem but Zion. So, marami po nagsasabi dyan na dyan daw tayo because it is in it is in East Asia. But actually, Philippines is not in East Asia. It is in Southeast Asia. Okay? Kasi binibase nila yung East Asia eh. Doon sa Bible, it was East Asia, in Eastern Asia. But Philippines is located in Southern Eastern Asia. Okay? So pag marami kasi, ang East Asia lang is the Turkey, mga parting ganun ang sinasabi nun. Yung mga adjacent malapit doon kapag sinabing East Asia nung panahon na yun. So, again, Pilipinas, hindi pwede magiging New Jerusalem yan. Na bagong tira niyan. No? So, in Isaiah, sabi dito, in Isaiah 33:22, to give you more reasons why Zion is needed, ang Zion at this city of Zion ay kailangan maintindihan natin bakit sinabi dito a citizen of Zion. If you know, alam nyo na ang ibig sabihin ng magiging citizen. Yan, sinabi isang magiging mamayan tayo sa isang syudad, di ba? So, I guess, ito po ang kailangan natin. Because in Isaiah 33:20, sabi po dito, look at Zion, a city of our appointed feast. Doon po gaganapin, no? Ang gaganapin ang fiesta. Ano ba yung fiesta? Yung pagiging pag-iisa ng isang groom at isang bride. Because we are going to be wedded to the groom, who is no other than our Lord Jesus Christ. And being the bride, doon po tayo pag may kakasal, o ibig sabihin magkakasama, isasama, no? The city of our appointed feast, doon po mangyayari ang lahat ng mga klaseng piyesta, no? Piyesta during the millennial time when it is already peaceful, when there will be no more war, no more pain, no more sufferings. Okay? Sabi nga dito, your eyes will see Jerusalem, undisturbed settlement. Kaya kahit ano po ang mangyayari sa mundo, nakakagera-gera, Jerusalem will never be disturbed. Sabi nga dito, undisturbed settlement. No?
A tent which will not be folded, its stakes will never be pulled out, nor any each of its ropes be torn apart. So wala pong masisira sa lupain yon sa Jerusalem, no? Napakagandang lugar po yon. Pero pastor, kung naman yun, kung titignan ko ang Jerusalem, parang gawa lang po ang mga kanila doon. Gawa sa mga disyerto. Wait and see. And you will see the miracle of the Lord Jesus Christ, how He will transform that city into one you would say, walang silbi ang New York, walang silbi ang California. No? Because, God could make the impossible possible. Na ang mga akala natin ito maganda, if you go to what cities that already na pinakamataas na building, no? Napakaganda ang mga you remember that disyerto na yun, pinaganda nila? Sa lugar yun, sa ngayon, sa Middle East yun eh. Not Quebec, not Saudi Arabia. Isang parte lang, isang city lang yun eh. Sahara? Qatar? Sahara ba yun? Basta yung disyerto yun eh, pinaganda. Meron pa yung mga lumulutang na parang mga island sa kanila. Na parang, sa Dubai. Yun, Dubai. In Dubai, kita mo, sino gusto pumunta nun sa Dubai? Disyerto yun eh. Pero look at now, one of the number one tourist spot in the world. No? Nandun pa yung number one golf course na sa taas ng building. No? Wow. No. So, that is nothing compared to what God is going to make in Jerusalem. Nothing compared to Jerusalem. That's why, makikita nyo kapag if you're going to be a citizen there. No? In Isaiah 35:1-2, sabi pa dito. Ito yung mga magandang magandang sinabi ni Isaiah sa Zion. Isaiah was in the Old Testament and he was predicting already the city of Zion. No? The wilderness and the desert will rejoice. Oh, the wilderness and the desert will rejoice. Wow. Paano kayo mangyari yun, no? Pero sabihin nyo, kung titingnan nyo ang disyerto, wala ka makikita, puro patay doon eh. If you go there, nahihirapan ang buhay. And the desert will shout for joy and blossom like the crocus. Ito yung mga bagay na pati sila na yung akala mo walang kabuhay-buhay, sila pa yung papalakpak, sila pa yung mga will shout out for joy. No? It will blossom profusely and rejoice na naman. No? It will blossom profusely and rejoice with joy, jubilation. The glory of Lebanon. Kung ano ang Lebanon ngayon, kung paano napakagandang Lebanon, yun, kagandahan na yun, ay papupunta doon sa Zion. The majesty of Carmel and Sharon, ito yung mga pinakamagandang mga lugar noon, no? They will see the glory of the Lord, the majesty of God. If you look into the city of nakalimutang haring yun, Nebuchadnezzar ba yun? Napakaganda kasi. At that time, wala ka makikita kundi magaganda ang mga construction nun. The architectural mga mind ng mga tao nun napakatalino. Napakaganda ang mga construction nila. It's just that it was made for themselves and not for God. Kaya ngayon nawala na yon. The beauty, sabi, ang kagandahan nun, it will now go to ang pagkasabi nun, pag sinabing maganda yon, ngayon dito sa siyudad ng Zion, mas maganda o pinakamaganda. Okay, wala nang tatas pa pinakamaganda eh. Pinakamaganda, no? So, makikita natin that how the place of where God's presence would be the number one city in the world later on. Dahil, alam niyo kung bakit? Ganito yan eh. Of course, ito ngayon nangyayari sa ating mundo. Israel, no, only one country, napakalit na country, gustong sirain, gustong annihilatin sa buong mundo. Because they know that is the country of God. And they will hate God. They hate Jesus Christ. They hate their gods. So, anong gagawin ng mga ibang country?
tatapusin nila, gusto nilang alisin dito sa mundo. They want to erase Israel in this world. And you think that they can erase it? Ang kalaban nila dito, ang Diyos ng lumikha ng buong mundo eh. So, it is just but futile to go against God. Dahil nga, but anyway, it will happen. It will happen because in the Bible, it tells that all nations will be against God. Okay? So, ang Pilipinas na tinitiran natin, ang Amerika na nandito tayo, siya rin sasama no, sa mga magiging kalaban ng Israel. Be careful of that, no? Because all nations will be against Israel. So, walang nasyon na sasama sa Israel. And that's the time when it will begin everything. Kasi ang akala natin, because of nagkaisa lahat ng mundo against Israel, mawawala na sila. But the instant na akala natin mawawala na sila, God enters. God enters to protect His people and His nation. Doon, makikita natin, mabubulag na lang tayo. Ay, nako, talo tayo. No? Sabi ko dito, many will say, in Isaiah 2 and Isaiah 2, 3, 4, many will say, people will come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the temple of God of Jacob. He will teach us His ways so that we may walk in His path. The law will go out from Zion, the word of the Lord from Jerusalem. He will judge between the nations and will settle disputes for many people. They will beat their swords and plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will take up sword against nation, nor will they train for war anymore. So, ibig sabihin nito, wala na yung panahon na tayo ay magpapadala ng ating mga anak para sa digmaan, magte-train para maging sundalo. Wala nang silbi yun eh. Wala nang magiging sundalo dahil tapos na. Wala nang giyera na pupuntahan pa. Ang mga sandata gagawin na lamang pang sabit, no? So they'll become hooks panggamit dun sa pang-araro, no? Yun na lang ang gamit ng mga sandata because there will be peace all over the land. No? Dahil God's presence na is already there in Mount Zion, no? Sa kanyang templo na ginawa. Now, what is so important about Mount Zion? Bakit napaka-importante ito? Because kung di natin titignan to, bakit nabanggit ni Haring David, who will reside? Who will stay in your tent? Doon pa lamang hindi pala siya pwede. Hindi rin tayo pwede. No? But sabi nga dito, today, sa panahon na ngayon, Mount Zion, sa mga Hudyo, ay isang napaka-importanting, not only historical, but a spiritual landmark. Para sa nation of Israel. If it is that so important to Israel, at bilang manampalataya tayo, maging importante rin sa atin yan. No? Dahil sila yung nauna nakakanto. For the moment, the Ark of the Covenant was moved into the city of David, then moved to the temple that Solomon built. Zion became the hub. Ibig sabihin ito, sentro of worship that represented the presence of God. No, ito na yung lugar, sentro, where all dapat doon tayo lahat will worship because nandun yung presence of God. Di ba sabi ng Panginoon Diyos, bababa siya, manirahan sa atin. No? Because David asked these two questions, who may reside in your tent? Who will settle on your holy hill? Definitely, sabi ko sa inyo, hindi siya pwede. Dahil siya ay sa hari, hindi siya pwedeng, ang pwedeng manirahan lang doon ay yung mga priest, those who perform the things between man and God. So, hindi pala pwede tayo doon, di ba? But dahil nga sa New Testament, we have already a high priest who will do that for us. Okay? Who is no other than our Lord Jesus Christ.
So if Christ is our high priest who will represent us there, then pwede tayong pumunta doon. We can go there because remember, those who come into the knowledge of the Lord Jesus Christ, not only knowledge, but into the saving knowledge of the Lord Jesus Christ, and into accepting Him to be His Lord and Savior, you who did that will be grafted as one of the brothers and sisters of the Jews, yung mga Hudyo. Kasi kung anuman ang ibinigay niya sa Hudyo, ay ganoon din ibibigay niya sa mga hintil tayo na who accepted the Lord Jesus Christ to be our Lord and Savior, no? Pero wala nga tayong pagiging priesthood, no? But Jesus Christ is already our priesthood at the present time, no? But of course, not only that, sabi nga ni David, sinagot ang Diyos sa kanya, kung sino, the one who has a character. The one who has a character, meron kang pangugali, no? Who can come before the Lord? Ang tanong ko naman sa atin lahat, ikaw ba'y nakakalapit sa Panginoon Diyos? Hindi, no? Or nakakalapit ba tayo sa Diyos kahit na tayo ay makasalanan? Yes. It's just that because of our shame and guilt prevents us to go and talk to the Lord. Kung alisin natin yung shame and guilt and accept of all those things that we have done and talk to Him, that means that nakakalapit tayo sa Panginoon Diyos. No. Those who come, sabi nga, the one who has a character that will come to the Lord are only the people, sabi nga dito, has that kind of character. The character na nakikita ng ibang pamilya, ibang tao, na ikaw ay nakakaiba sa mundo. No? You are different from this world. And what kind of characters are those who could dwell, reside, and settle into that place? Sabi nga dito sa verse 2, sabi, binasan niya, the one who walks with integrity, practices righteousness, and speaks truth in his heart. Yung taong lumalakad na may integridad, pinapractice niya ang kanyang pagka-righteousness. Okay, I will explain that to you, ano ibig sabihin niya. Ano ba ang integridad? Ano ba integrity? Ito yung quality of being honest, having a strong morals sa inyo, na kapag ang mga immoral ay nandyan, hindi ka sumasama, pero you do what is moral, what is good. Ikaw ay isang mapagkakatiwalaan na tao, no? Through thick and thin ay pinagkakatiwalaan ka. Ikaw ay sinceridad, you're sincere. A person who walks with that ay yes, integrity, no? Ang pinakagandang definition is that who walks with integrity, say, ang Panginoon Diyos ay nasa iyo lagi. Ang salita ng Diyos ay pinapanindigan mo. You hold fast to the word of God no matter what happens. That is what we call who walks with integrity. Ang sabi ko, pag sinabi ng who walks with integrity with God, it is God whom you are using for you to be able to walk. No, hindi yung mga kakayahan mo, not your own deeds. Kasi though you walk with integrity, pag walang Diyos, you are nothing but a standing gong, di ba? So, yun ibig sabihin nun. What about practices righteousness? It is not your righteousness na gusto makita ng Diyos, but it's the righteousness of God. The righteousness of our Lord Jesus Christ dapat makita sa atin. Righteousness is yung when you have accepted Jesus Christ to be your Lord and Savior, His righteousness is imputed, naisama sa buhay natin. Naisama sa atin. Bagaman tayo ay makasalanang tao sa mundo, ang kanyang righteousness, no, ay napunta sa atin. No? Kaya pati yung integridad nandun na rin doon. Kaya kapag tayo ay pumanaw na,
at lumalakad paakyat sa langit. Lahat yan aakyat sa langit eh. At tayo ay nakikita ng Ama Diyos na umaakyat at nakikita niya ang anak niya sa atin. Ano pong sasabihin ng Diyos sa atin? Welcome, no? My faithful servant. Enter to my kingdom. Doon lalakad ka na papasok ka na sa pearly gates. You will walk in the streets of gold. Pero kung umaakyat ka, na siguro ang buhay mo ay maganda o ano man buhay mo, at nakita ka ng Ama Diyos na walang Kristo, sasabihin sa iyo, I don't know you, depart from me. Yun. So, dalawa lang pagpipila natin doon. No? That's why you have you should have the righteousness of the Lord Jesus Christ. To those who have already accepted Him in truthness, sa kanilang puso, ang Panginoon Diyos bilang tagapagligtas. Bakit sinabi ko to? I will talk more of this because napaka-importante, because it is only Jesus Christ who died for your sin. If there is anyone aside from Jesus Christ who died for your sin, then go ahead, take Him as your Lord and Savior. But in all history of mankind, it was only Jesus Christ who died for your sins. And I don't know why people hate Him. I don't know why people is going to hate Him at that time. No. Remember why the announcement of the angel to the shepherds. No. Huwag kayong matakot, sabi nila. No. Don't be afraid. For today, a Savior is born unto you. O bakit sinabi ng anghel na a Savior? Because our lives are all in danger. We are all doomed going to hell because of our sin. But because a Savior is born, who is the Lord Jesus Christ, He will come to save us. No? Bakit nila nasabi yun? Siyempre, ang Diyos, alam niya ng Diyos yan eh. Siyang lumikha sa atin, sila lumikha ng mundo eh. But I don't know why people doesn't want to understand or refuse to know these things. Ayaw nila eh. Kasi, why should I have the righteousness of the Lord? Kung sino yan, sabi niya. Kaya mahirap yun eh. So, those who nakikinig, nasa inyo yan. Those who have ears to listen, a heart to know. Pero yung mga iba, I hope and pray that we'll pray for them too. No? So, napaka-importante that we have the righteousness of our Lord Jesus Christ. Dahil siya po lang po ang magprepresenta sa atin. Now, He is our high priest. Sinasabi nga, siya yung nakakapasok sa hindi natin papasukan. Pero because of Him, nakakapasok na tayo. Makakapunta na tayo doon. Because we are now a citizen. You become now a citizen of God's kingdom when you accepted the Lord Jesus Christ. And therefore, sa sinasabing a citizen of Zion, we have now an access. Makakapunta na tayo doon kahit na wala tayong visa. Ang visa natin is the Lord Jesus Christ. No. Kasi, sabi nga, who could enter, who could dwell, those who have practice righteousness, those who walk integrity, no, those who speak truth in his heart. Kailangan maging totoo ang puso natin, mga kapatid. Wala na tama ng mga biro-biruan dyan. Sa kakabiro natin, baka matagpuan tayo ng panahon na nagbibiro, baka sabihin sa Diyos, nagbibiro din ako eh. Oh, sorry. Oh. There should be truthness in our tongue. In our heart, no. Sabi pa ka dito, sino makakapasok? Yung mga hindi gumagawa ng mga evil things sa kanya mga neighbor. Who is your neighbor? Who is your neighbor? Sabi ng Panginoon Diyos, who is your neighbor? No. Yung katabi mo, o yung mga kalaban mo, those are your neighbors. Remember who's the good neighbor? The good Samaritan? Oh. Siya pa yung kalaban eh. Yung kalaban pang ang tawag nito, yung tinulungan niya eh. Magkalabang siya, yung tinulungan niya. Now, kaya maging kon tayo. Nor do evil to his neighbor. Yan. Katukin mo na yung kapitbahay mo. Di na ako gagawa ng kasamaan. Sabihin mo. Kung gumagawa siya ng kasamaan ng neighbor mo, pag-pray mo. No? Pag-pray mo siya. Huwag mong awayin. No? Pag-pray mo lang and let the Spirit of God work on him. Nor bring shame to his friend. Aray ko. Hindi tayo nagbibigay ng kahihiyan
sa ating mga kaibigan. Magkaibigan tayo tapos nagbibigay tayo ng kahihiyan sa atin. Sa ating mga kan. Yung mga yan. Porque nagkaganyan. Wala nang ganun. Let those things be gone and be gone. No? Kasi kulang na lang ba? Bawal di ka na makapasok sa Zion eh. Alam mo yung ibig sabihin ng Zion? Parang yan, heaven on earth. Yan. Heaven on earth. Yung una pa lang the one who walks with integrity and practice righteousness. These are the characters that can live in God's presence. Ito yung mga taong pwede silang magpahinga o live in God's presence. Na hindi naman yung takot, no? Pero yung because of reverence, kaya nilang doon sila tatabi ng Diyos. No? These are the characters na they would say that I could live in the presence of God. Because nobody could be in the presence of God without these things. No? Yung pangalawa na, he speaks truth in his heart and he does not slander with his tongue. These are the characters that show the manner of how we speak. Remember, nakakapagsalita tayo kung ano na sa ating puso. Yan, dapat ayusin natin ang puso natin. Ang puso natin dapat yung mga putik-putik na puro pula. Heart, love. Yeah. Yun dapat sinasabi natin. Kahit na sinasabing, bless you. Sabi natin, I love you with the Lord. Kita mo, di ba? These are the people, ang kanilang mga galaw, the manner of how they speak ay kahit na umiinit yung ulo mo, ay nananalamigan dahil sa kanilang pagsasalita. Peace, I love you, ganun lang sila, kahit na gusto mo lang peace, ganun pa rin sila. No? Hindi naabot yung sampal mo o sipa mo o yung salita mo. Kasi nahimasmasan ka. These are the characters na kailangan mayroon tayo. Kasi tandaan niyo mga kapatid, kung wala kang ganyang character, walang pagkakaiba sa mga taong wala pa sa Panginoon. Okay? Right. Next. Nor do evil to his neighbor or bring shame to his friend are these characters that shows how we paano natin tratuhin ang ating mga kakakilala o hindi man kakilala. How we treat friends or strangers. Okay? Yan. Okay. Yun ang mga karakter Kailangan makita natin sa inyo yan para tayo ay maging mamamayan ng Zion. Ito, a despicable person is despised in his eyes. He who fears the Lord, honor his oath and does not change. He does not lend his money at interest. Ayan, huwag kayong magpa-interest sa mga pinapahiram nyo. No? Does not take the bribe against the innocent. No? Kung hihimayin ko ito, maraming ibig sabihin nito Tayo, isa dito, tayong mga pangako natin, wag natin ipapako. Gampanin natin. Hindi natin binabago. Oops, mali yata. Kailangan kong i-edit yung aking pangako sa iyo, Lord. Yeah. Edit. Mamaya, in-edit ka ni Panginoon Diyos, wala ka rin. Ito pa, wag tayong, kung nagpapa 5-6 tayo, sorry, hindi 5-6 pala. Kung nagpapahirap tayo ng pera, wag nyo nang bigyan ng interest. No. Kung hindi man ibigay yon, tulong nyo na yon. No. Huwag nyo nang interesan. Kung nagbigay sila ng interest, I would say that give it back. Give it back. Kasi pinaghirapan niya rin yun Just take what you have lent. No. Kasi, tandaan nyo, when you take the interest, nakuha nyo na yung reward nyo. Di ba? Yung, interest ako, dumami pera ko. Hindi nyo hintay, ang Diyos ang magbibigay ng reward na mas malaki pa doon. Maybe it's not in the terms of money, but in the terms of, I don't know, sa bagay na you won't even inaasahan. No? Ito, do not take bribe against the innocent. Ito yung sulsul. Yun bayaran mo lang ako ng ganito at ikaw ay makakapasok na sa langit. Wow.
Alabra, magbigilan kayo ng mga pera ninyo dito at kayo na ay mabibigyan ng ganito. Oh, yan. Bribe may mga yun. Mga abracadabra. No. I'm sorry. No. These are the characters that must be shown. Dapat ito yung mga karakter natin na pinapakita natin sa mga taong napakahirap intindihin natin o napakahirap pakisamahan, to difficult people. No. Oh. Bakit ka kasi sumama sa mga difficult people? I don't know why. Pero bago ka sumama sa mga difficult people, i-convert mo na sila. Oo. Isama mo na sa yung iglesia para malaman nila. Pero sometimes we like that. We like to be with those people. Because they are so interesting, di ba? They are, nagpapagamit tayo, nagagamit tayo, at tuwang-tuwa naman tayo, hanggang sa namalayan natin, isa pala tayo na palaking wow. You only realize now. But, you know what? When we get into that part, that is the time that we know. Dapat alamin natin na, these are people who are very hard to please. These are people na hindi ko intindihan. Doon tayo hinuhulma ng Diyos na kailangan natin gampanin yung sinasabi ng Panginoon Diyos. No. Nasa atin kasi yun eh. Difficult people are given to us. No. It is not our choice. Are given to us by God because we are tested. Hindi yung ayaw ko sa'yo. Speak to my pound. Hindi pwedeng ganun yun. Those people are given that script by God to go to you for a reason. It's either you're going to change yourself or maybe share the word of God to him so that he will change too and become like you as a son of God or a daughter of God. Okay? That is why when these things are shown to you, bakit napakahirap ng mga tao to? Tayo, kailangan alamin natin kung paano. Like this. Sa isa to. I'll give you example. Napakahirap yung test namin talaga. Kaya nga nawala ang isip ko eh. Nagkaroon ako ng SHK eh. Ginawa ko, sinulatan ko yung teacher. Sabi ko, by compassion, by grace and love of the Lord in you, and support, hindi pa pwede bang ganito. Sinagot ako, sure. Dina-extend ang test namin, but more. Dumami. Pahabak ka talaga, James. Dumami. Dumami. Nilalong sumakit ang ulo ko. Namin. Surat naman tayo. Ganun lang naman eh. Kasi tinitignan ang kakayahan mo eh. Tinitignan ng Diyos kung how far could you be that having patience doing those things, di ba? To difficult people. Pero ngayon, i-extend nyo na yan hanggang the end of the month. Thank you. Thank you, Lord. Kita mo yan? Because we have shown a character like this to difficult people. No. Hindi sila manampalataya, but because God is also working into all those kinds of circumstances, no, na makikita ng Diyos ka. But kung, halimbawa, pambira naman, kung ugali mo, pambira naman ganyan, ganyan. Complain ka ng complain, wala ka namang ginagawa na ayos. Wala, talagang ganun ang mangyayari sa'yo. Pero, nagpre-pray ko, Lord, hindi ko matatapos na exam to kasi nakakatulog na ako eh. Nakakatulog na ako sa kakagawa. Na yung laptop ko, napindot ko na isang letter, lahat ng mga sagot ko, puro wala na. Pag-gising ko, sakit na ng ulo ko. Pag-erase. So, nakaisip ako ng paraan. Pamaraan ng Diyos din yun. No? Lord, paano ko kaya ganito? So, it is out of your words. Lord, if you have compassion, love, kindness, and mercy sa amin, sabi ko, it's either you extend the days or bawasan mo yung exam namin. Hindi ka binawasan, no. I will not bawas. Dinagdagan yung araw namin. But in spite na yun, na hindi namin naabot yung actually kahapon yung deadline eh. Kahapon yung deadline. Nung tinanong kami kanina umaga, madaling araw. Only 60% nagawa namin. Hindi pa namin natapos. Extend hanggang the end of the month. Pero may tatlo na yata tatlo, apat nakatapos. They are exceptional. Ibig sabihin yan, kapag exceptional sila,
they were really into that. Maybe hindi sila busy, but they were really concentrated into the test. They were exceptional. Malapit na rin ako matapos, pero nagkaroon ako ng SHK nga eh. Yun. So, paano tayo magiging citizen ng Zion? A citizen is a person who by place of birth, nationality, one or both parents, a naturalization is granted full rights of responsibility as a member of a nation or political community. Ito yung immigration law. If you go to immigration law, ito po yung kung paano ka magiging isang citizen ng isang bansa. Pag naging citizen ka na doon, there are requirements for you to fill up, gagampanan, and meron kang pipirman doon ng oath na kapag ikaw nag-citizen, you're going to take this oath at sa oath taking na yon, ay gagampanan mo yung kung ano ang sinasabi ng nasyon na yon. There is a doctor in the United States who wants to buy a land in Ethiopia, diyan sa Africa. Pero hindi siya pwedeng bumili ng lupa kung hindi siya citizen ng Ethiopia. So what he did was that napakaganda citizen. Let's just say it is one among the 10 best citizen dito sa Amerika. Pinatanggal niya, he relinquished it and become a citizen of Ethiopia. Nung naging citizen siya, he was able to buy that land he wants to. At doon siya nirahan. And that is where he was able to share the gospel. Napakaganda. In order for us to become a citizen of heaven, dapat itong mga pinag-aaralan natin ngayon ay mapasa atin. Upang sa ganun nga ay pagdating sa panahon na yon ay nandun tayo, citizen na tayo sa langit. We would be recognized as a citizen of God. Pero kung wala tayo mga ito, how will God recognize you as a citizen of God? Even though you say you profess that you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. But this doesn't show in our life. Peke, di ba? Peke. So, ito po yung ating challenge sa ating lahat. Nakikita niyo ba sa analogy nito, sa inyo narinig nito, do you see the challenges for us? Na kailangan para tayo maging ganito. Ganito na requirements ng Panginoon Diyos na sinabi kay David. He has to walk with integrity. Practice righteousness. Mga itong bagay na to. So that you could be called citizen of Zion. And we can dwell and stay and settle there and be recognized that we have embraced all the requirement to become a citizen. To be a citizen yan is pinapractice nyo po yung ginagawa ng iyong bansa. Di ba? Kaya we have to process that in our life. We have to process that in our life. May mga dokumento na ibibigay ko po sa inyo. Mag-apply na po kayo. Walang bayad. Pero hindi nyo na ako pwedeng sulsulan. Kung gusto nyo sulsulan si Diyos, bahala kayo doon. Pero ito mga kailangan natin to become a citizen or mga dokumento para ikaw ay maging citizen ng Zion or sa Panginoon Diyos. Unang-una, paano mo ka nga naman maging citizen doon kung di mo kilala? Kung di alam mo naman. You have to know God first. Itong una, requirement. Know God first. Kailangan mag-aral kayo. Mag-aral tayo ng Bible study. Kung ako nga nag-i-enroll, nag-aaral, kayo hindi kayo mag-aral. Mag-aral kayo mga kapatid. So that you would know God. When you know God, then you would say, hindi pwede sa akin yan. Pwede sa akin yan. It's up to you to decide. Kasi kung hindi ka nag-aral at sabihin mo, hindi pwede sa akin yan, where's your basis of saying no? No. Hindi mo alam eh. No. Know God first. And when you know God first, at ikaw ay tawag nito, you feel the conviction of that. Who God is in your life. That He's the one who made you from ikaw na alikabok na tao, ay naging tao, at siyang gumawa nito,
kailangan sasama ako sa kanya dahil gusto ko makilala ng Diyos, di ba? Then the second requirement is that when you agree to become a citizen of God's citizen, then be born again. You must be born again. Sabi nga ng Jesus Christ kay Nicodemus, di ba? You must be born again of spirit. Di ba? Then magpapaptize ka. Pangatlo, be baptized. I-renounce mo ngayon yung luma mong buhay. Tanggalin mo na yung lumang buhay mo at tanggapin mo ngayon yung bagong requirements. Be baptized. Renouncing the old life and embracing the way of Christ-likeness. Okay? Then, pagkatapos niyan, mabuhay ka, yung pang-apat, mabuhay ka na kagaya ng Panginoon Diyos. Live like Christ. Yung character na tinanggap mo, na sinang-ayunan mo, pamuhay mo. Pamuhay natin upang sa ganun ay yung mga iba, mga anak natin, kalaban natin, sila, lahat na yan, I would be encouraged also to become a citizen. You are now evangelizing. Kinukuha mo na ngayon sila upang sa ganun ay may sama ko sila. Okay. So, dito po tayo magtatapos sa ating pag-aaral tungkol po sa pagiging isang citizen ng Zion. So, kung mayroon kayong mga tanong, itanong nyo na kay Tulfo. Kay Tulfo Ramon. Patay tayo dyan. Ay, nako. Thank you, Pastor. At, nako, nasaan na naman tayo dito? Ayan. Yun. Kita na tayo. Kita tayo sa screen. Ako lang ba nakikita kanina? Oh, ikaw lang. Ikaw lang, Pastor. Ikaw lang. Ikaw ang Ayan, speaker. Ayan. Dapat ang makeup pala ako Ayan, kita naman kami ngayon. Nakita niyo. Okay. So, ang hirap pala maging citizen. Ano? Kailangan meron kang mga susundin na batas doon sa isang lugar o isang bansa. Diba? Gaya na sabi mo kanina, in order to be a citizen, you have to do yung rules o yung pinapagawang mga batas doon sa isang lugar. Mm-hmm. Yan yung mga batas na pinapagawa sa atin ng Panginoon, yung commandments niya. So, kung hindi natin magagawa yun, then we cannot be a citizen of Zion. Ganun ba yun, Pastor? It's not really the commandments. Pero ito kasi sabi niya hinimay niya na ito. Ginawa niya ng parang mas madali. Is to have the character of the Lord Jesus Christ. Kaya po, kung makita natin ang Panginoon Kristo is walking with integrity, ang kanyang mga panalita ay hindi nakakasakit. No? May integrity. Tawag ito yung ang puso niya, no? Ay tawag ito, dalisay, nagsasabi lang ng walang ibang katotohanan. No, the characters that I have mentioned are sufficient enough for a person to enter Mount Zion. Kasi ang kinuha niya ay yung katauhan ng Panginoon Diyos. No, it's not his. Yeah, those are the requirements. Wala ka nang pipirma-pirmahan, wala ka nang pila-pila. Ngayon pa lamang kung gusto mo, iayos mo na ang yung mga karakter. Pag sa ganun nga, pagdating ng panahon na tinatawagin tayo ng Diyos, ay we could claim that we are a citizen of the kingdom of God. Kasi kung wala to, kasi yung binabasa ko to kasi mayroon kaming assignment book of Psalms na everyday mayroon kaming binabasang chapter na dito na baling ang akin ko si David nagsalita nagtanong kaya ganoon naisip ko bakit kung si David nagtanong to hindi siya papasok talagang hindi kaya tanong the one who walks with integrity, practices righteousness and so forth ang makakapasok who could dwell there. So, naisip-isip ko to na, tapos kinonect ko dun sa future natin that Mount Zion or the city of Zion would be erected in Jerusalem. Kaya pala, ganun pala. Sabi ko,
Kung ngayon pa lamang hindi natin ayusin to, kasi sa pagdating ng panahon at hindi natin ayos to, ang hirap magpalit, ang hirap mag-change eh. Hindi automatic yan eh. Dapat nakikita ng Diyos ang puso mo ay may nagkakaroon ng kaayusan sa buhay mo eh. Hindi yung, Lord, bukas magpapalit ako ng karakter ko. Maybe you can. Pero, I don't know. That's hard eh. Kasi you have to go testing eh. Itetest pa kung tunay nga, kung nagkakaroon ka ng kardong dalisay. Hindi ko na babasahin to. Okay. May tanong dito. Okay. Tanong, Pastor, only the ones who walk is blameless can enter the holy hill. Is blameless, sinless, and being righteous the same? Sabi niya parang ang hirap na requirements to be a citizen of God. Yeah. Kasi yung integrity, if you have that integrity, kasama kasi yung blameless doon eh. Yung hindi ka na nakikita ng tao na may ganun ka. Kaya ayusin natin. Walang naipapatong sa'yo na isang bagay na tawag ito yung ikakasama. Kaya ayusin natin ngayon. Kaya nga integridad eh. You have that integrity na pag tinignan kang ganun, nako, wala akong makitang bahid eh. Ganun. Pero imposible, hindi ba imposible yun? Imposible, di ba? Pero posible yun kapag nasa yung Panginoon Diyos. Alam mo kung bakit? Babaguhin ka niya eh. Makikita ang tao sa'yo na, itong tao to nun, napakaganito siya nun. Pero bakit ngayon iba na? Kaya nga dapat makita sa'yo yung transformation eh. Makikita ng tao ng transformation sa'yo. Kaya kaso, kapag nakakasama natin yung mga tao, ganun pa rin tayo. No, there should be a change of transformation. Kaya nga, who walks with integrity, pipilitin niya na iba siya ngayon. Yun. Kaya, magiging blameless ka, magiging sinless. Hindi yung wala kang kasalanan. Kasi imposible yung wala kang kasalanan. But you're getting sinless, pababa ng pababa, yung rating ng gumagawa ng kasalanan. And in the before God, hiningi mo ng kapatawaran natin mga yan. Kahit na ba isa o dalawa, hiningi mo pa rin ng kapatawaran yan. No. Kaya, hindi imposible. Because, bakit naman sasabihin ng Panginoon Diyos sa'yo na itong kailangan mo, tapos imposible. Because, in all things, makakaya mo with the Lord Jesus Christ. Kung bakit hindi nagagawa ng isang tao to, hindi nila hinihingi ang tulong ng Diyos sa buhay nila. They are just trying to do it in themselves. Believe me or not. Kasi, subukan niyong gawin sa sarili niyo. But without the Lord Jesus Christ, without you transforming by the Lord Jesus Christ, yan, then you will see na hindi ka nakakapagsalita, hindi mo na nagagawa yung mga P and F and so forth na yun, because you have been transformed by the Holy Spirit. You have accepted the what it means to have the fruit of the Holy Spirit. Napag-aralan natin mga yan, di ba? Kaya, hindi imposible yan. When you say it's impossible, God makes it possible if you have only the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Alright. Marami pa mga questions, Pastor, pero we have no more time. Siguro ano na lang natin to doon sa tagapagkinig yung GC nyo, yung group chat. Yeah. Mabibigat yung mga tanong dito, kaya lang we need more time. Bibigat? Yeah. Kaya mo na yan. Okay, sige. Tayo yung mag-closing. Ito tayo. Gusto ko ikonto ha. Give me 1 minute. Paano po yung usurers who lends money with interest? Is this pleasing to the Lord? No. Of course na. Yeah. No, it's not pleasing to the Lord. But again, no, because they are not, maybe don't know about the Word of God, doon kayo umiram eh. At the same time, kailangan natin alam magiging good steward tayo para hindi tayo naghihiram ng pera. Pero we'll discuss that later on kung bakit. No? Good question. Okay. I will answer those questions sa ating chat. Okay? Marami pa mga question dito, Pastor. So, doon na lang natin sagutin. Okay. Okay. Let's go on closing prayer para nating mga manonood ay makakain na sila. Alauna na doon. Alauna na sila doon eh.
Ako rin, gugutom na rin ako eh. Oo. Huwag ka Okay. nang kumain, Pastor, gabi na. Ganun ba? Kahit na naman ako. Okay. Yung mag-pray, siya ba yung Jackson pray kayo? Sister Karim, yata mag-pray. Medyo ka. Oh, sure. O, ikaw daw mag-pray. Okay, mag-pray tayo. Okay, salamat Panginoon. Hingin natin ng presensya ni Lord sa gabing ito, umaga sa Pilipinas. Salamat Lord. Salamat sa iyong pagpapala. Thank you Father. Thank you for your goodness, Lord, that again, nakapag-broadcast na naman kami. At salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Yes, Lord. Thank you for using Pastor James Yes. as your messenger to everyone in iRadio. Thank you for your word, Father. Lord, we ask your blessings to everyone. Lord, sana patuloy mong pagpalain ng bawat isa. Higit sa lahat yung mga may pangangailangan. At sana, Lord, gamutin mo. Hipuin mo, Lord, ang mga taong may mga sakit Yes, Lord. na minsan ay walang kakayahan upang makapagpagamot, Panginoon. Ikaw ang kanilang pinakamagaling na doktor, Panginoon, including us, Lord. Lord, I pray for Pastor James na sana'y tuloy-tuloy ang kanyang pagaling. Ganon din kay Jeremiah, Lord, that you heal his body, Panginoon. And me and Ramon, Lord, in Jesus' name, tanggalin mo po ang mga nararamdaman namin Lord, sa in Jesus' katawan. name. Yes. At sa lahat-lahat, Panginoon. Again, we give you thanks. We praise your name, Father. We will be meeting you again tomorrow for another words that we will be shared by our dearest pastors, Lord. But every day, Lord, we think of you, we worship your name, we praise your name, Father. Lord, and also we would like to ask forgiveness for all our transgressions every day, Father. Yes, Jesus. Yes, Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag na kayong sumama sa SHK. Ha? Ikaw lang yun, Pastor. Ano yung SSK? Sama, ano? SHK. SHK. Studying hard. Studying hard kuno. Studying hard ko, no? Wala akong maisip eh. Kaya. Akala ko bagong syndrome na naman yan. Bagong na eh. O, ikaw lang yung pastor. Gulat ako eh. May syndrome daw siya. Pupunta ka ba sa Saturday, Pastor? Oo, yan. Yun, may syndrome ako eh. Ha? May syndrome ako. May syndrome ka. Alam ko yung syndrome mo. Huwag mo na ituloy. Okay, Pastor. Sige, Pastor. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Pastor. Good night. Thank you so much. Good night, good night. Okay, good night. SHK. Batiin ko muna yung mga nag-check-in kanina. Klang-Klang Ramakula, Marilo Napire, Anadia Sawyer, Pastor Sunny Rivera, Oy, dyan si Pastor. Rachel Puzon Cruz, Sister Nelda de Castro Valdez. Ayan, salamat po sa inyo lahat. Oh. To be a Siyempre si citizen. Mami Irene Manal, of course. Yan. Moven Biernes. Ang hindi pumunta, hindi citizen. Ay, Pastor, citizen kami. Senior nga lang. Senior citizen. Pero 'di ba, to be a citizen ng isang lugar, ang bawa dito sa Amerika, we have to submit yung mga requirements natin, katulad kagaya ng birth certificate, yung financial status natin, ano. So parang siyempre pag magma-migrate ka sa isang bansa, may nag-petition sa iyo. Yung nagpipetition sa atin, yung ating Panginoon. Kasi he died in a cross, namatay siya sa cross para iligtas yung ating mga kasalanan. So yun ang para tubusin tayo, you know. And para maging naman tayo ay qualified doon sa petition na yon, we have to know God first. O kailangan makilala natin ang Panginoon. Ginagawa natin yung mga ipinag-uutos niya. Yet hindi natin kayang gawin lahat. Kaya dalawa na lang yung pinag-uutos niya. Ano yun? The greatest commandment? Love the Lord. Love the Lord with all your heart. With all your soul. With all your soul. All your mind, with all your strength.
And number 2, love thy neighbor as yourself. Dalawa na lang po, but it covers everything in the 10 Commandments. So yun ang qualification natin in order to be a citizen of Zion, na ito yung ating dapat paghandaan. Papalapit na po ang in any minute na lang siguro. Sabi nila nasa prophetic time na tayo ngayon, ano? Yung itong panahon natin ito, yung nangyayari sa panahon natin ngayon, yun biblical na po yung nangyayari sa atin ngayon. Wala na tayong time, pero we will explain this more next time. Nakakakilabot po, pero nakaka-inspiring o naka-exciting, yung nangyayari po sa atin ngayon. Tayo magpapaalam lahat. Maraming salamat po. Please click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel. Supportahan po natin ang Cobinas for Christ, headed by Pastor Sunny. Cross Culture West Covina by Brother Toots and Sister Oy Sarcos and SMG Philippines. Diba? Tama ba? And of course, yung Special Moment with God and yung Super Women of God, may bago na ngayon. And of course, yung iRadio India. Ayan, supportahan din po natin yan by Pastor Abhishek. Maraming salamat po and see you again tomorrow. Ako po si Ramon Pascua. Karin Pascua. Enjoy your lunch. Sorry po at natagalan tayo. Good night and God bless po sa inyong lahat. Bye! Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong aawitan, ikaw lamang. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan laan, pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan biyaya mo sa'kin laging laan, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, Panginoon dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito, walang kata
biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa amin walang hanggan. Inibig mo ako inibig mo ako noon Ito po ang iRadio Unlimited para sana Pilipino! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.